gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. So ayun, what's up mga kababayan, ayan, mga tagapanood natin, butihin nating mga viewers, mega love shoutout sa inyong lahat at welcome back for another video mga kababayan. Ayan, so mga kababayan, ngayon pag-uusapan natin itong pagbisita ni former Senator Sonny Trillanes sa Dahig, no, kung saan ay naku, may pasabog na naman former Senator Trillanes dito sa Dahig, kung saan ay nakita niya ang facilities. Okay, kinuwento niya kung ano ang itsura ng facilities na hindi sinasabi ng mga Duterte. Dahil sa hindi po nakakaalam mga kababayan, nakita na po ni Senator Sonny Trillanes ang itsura ni Duterte. Okay? Nakita na niya po yung kalagayan ni Duterte. Okay? Ni Digong. Shoutout sa mga didilis dyan, ha? Walang iyakan na naman. Balita ko, nag-iiyak, nag-aaway-away na naman itong mga didilis na ito. Dahil wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Sila nga, hindi magkasundo na. So, ito nga, mga kababayan, no? Dinala na rin ni Senator Trillanes si Garma upang maging star witness, dito sa sa final niyang case against humanity, mga kababayan ko. Naku po, no? Kamakailan nga ay napabalita na nasampahan na naman ng ICC dahil sa mga ebidensya na nailatag ni Trillanes at ng mga testigo. Okay? Nasampahan po ng kaso na naman, no? Triple murder. Okay? Tapos ang sabi pa ng ng mga defender ng DDS, 3 counts lang pala ungas. Yaan ang magpapatagal hanggang sa mamatay na yung demonyo na yan dyan sa Dahig. 'Di ba mga kababayan? So, dito mga kababayan, merong interview si former senator sa 1PH, okay? Papanoorin natin, sabay-sabay natin panoorin at pakinggan kung saan, no? Dito ay dinitalye niya mga kababayan yung sitwasyon, yung kakaharapin at kung paano ng budol ng gusto ang mga Duterte, okay? Na until now ay nangyayari. Binubudol ng mga ng Duterte ang mga taong bayan. Okay? Dahil sa kanilang paawa effect. Dito maririnig natin mga kababayan na talagang taliwas dun sa sinasabi ni Sara Duterte ng Duterte siblings na kailangan ng arrest, ng house arrest ng kanilang ama. Okay? Maling-mali po. So dito mga kababayan, maririnig natin. So pakinggan po natin muna, no? I-play muna natin tong video na to. Okay, let's all watch this. We are talking to former Senator Antonio Sonny Trillanes IV. Good afternoon, Senator. Good afternoon, Senator. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, ma'am. Nasa ka ba ngayon, Senator? Nasa Manila na. Narating lang natin. Yes. Sir, actually that's what I wanted to confirm with you. Galing ka daw Dahig? Yes, galing po tayo doon. Meron po tayong mga engagements doon. So, marami tayong nalaman at marami rin tayong nagawa. Sir, ano nalaman ninyo? Marami kasing dumarating dito, Senator, na mga news Lumabas sa Manila Times, at sa Manila Times ulit. Lumabas na. Nadapa daw yung dating Pangulo at nahanap unconscious, among other things. So, of course, these are things that are medyo confidential. But anyway, what have you discovered? On the birds daw, nabibigyan na ng interim release. Ganun ba mga balita? Oo.
So, una muna dyan sa ukol dito sa sitwasyon, yung nilalabas na ilang beses daw na unconscious, na nakita, ako, I am not inclined to believe na nangyari yan. Dahil na-discuss sa akin extensively yung detention conditions doon, merong medical team na on standby sa loob ng detention facility. And besides yung detention facility, parang country club yun, parang resort yun, komportable sila. May mga order list na kung ano yung mga kailangan nila, tapos may mga recreation facilities. Then, itong si Digong mismo, meron siyang access sa pamilya niya 24/7. Kaya niyang tumawag. Kaya the fact na hindi ito nasabi nung mga anak niya tuwing bumibisita, di ba, nagpe-press con sila after, may isang insidente na wala silang nireport eh. As late as last week nung nagbisita sila, paglabas, wala naman eh. Prior to September 23 na confirmation of charges hearing. Kaya ako naniniwala, lang nila to, gimmick lang nila to, drama lang nila to, para makatulong dun sa kanilang nire-request na interim release. At the same time, para sa kanilang base dito sa Pilipinas, kaawaan siya. Kaya yun lang po yan. Kasi aside dun sa emergency medical team sa loob ng detention facility, may naka-standby na ambulansya, 5 minutes away lang ospital. At alam nyo naman yung Netherlands, very sila sa human rights at saka sa mga ganyang medical conditions, humanitarian conditions. Very sensitive sila sa ganyan. Kaya malamang sa malamang hindi yan totoo. Nagdadrama lang itong pamilya nila para dun sa mga gusto nila mangyari. Senator Ikoga, were you able to see the detention facility for yourself? Diniscuss yun, part yun doon sa isang engagement ko, diniscuss yung mga polisiya nila at para makita lang. So ako, I was able to physically go to the detention center, pero hindi ako pumasok doon sa kung saan si Digong. Tinignan ko rin yung kung saan doon yung mga Pilipino na supporters niya, kung saan sila. In fact, I was able to engage with some of them. Hindi naman sila violente in person sa online lang, parang nanggagalaite, parang gano'n. Buti naman you clarified it. Baka next thing we know, sabihin the news will be dinalo si Digong sa cell. Oo, nakita ko yung detention center several years ago. Tama yung sabi ni Senator Trillanes. Para siyang country club. Linis, malaki. We've seen pictures, di ba? Sa social media din. There are pictures going around. So, sa site nila? Nakapasok ako doon dahil may kaibigan akong taga-ICC. Nakapasok ako doon sa ICC at saka doon sa detention. Yung detention center, iba eh. Makahiwalay doon sa mismong korte. No? Kaya, pansya. Kumbaga, kung wala kang kondo, pwede kang gumawa ng krimen at doon ka tumira. Senator, anong balita mo dun sa kaso mismo? Kasi merong balita dito na merong portion daw dun sa na redacted na andun daw yung names nila Senator Bato and si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ano po yung balita niya doon sa issue na yon? Ito po, itatapatin ko kayo, ang pending na lang ng warrant na maaaring lumabas ay para kay Bato at kay Bongo. Wala kay Aguirre, wala kay Sara, and anybody else. So, kung meron man dyan, baka kay Albayalde pa. But other than the three that I mentioned, wala na yun. Hindi naman kasi ibig sabihin na nandoon sa mga documents ay automatic na. Iba yung threshold nila ng ebidensya dito. Para nga siguradong walang mape-persecute,
kailangan yung threshold ng evidence nila is certainty of conviction. Matas. Yun ang standard. O kaya ito, pero itong sa kay Bongo at Bato, siguro earliest ito, baka mga early next year pa. So, They are going to be named as what, Senator? Co-perpetrators or warrant would be issued. lalabas ang international warrant. As principals. they are being named as principals in this case, essentially? Yes. Kasi silang tatlo yung integral doon sa operation. Si Digong yung nag-set ng policy, si nag-utos. Si Bato yung nag-implement through the PNP. Si Bongo naman yung paymaster. May balita ka ba, Kero, yung nag-arma, Senator? Kasi pinalabas siya dito dahil wala pa namang arrest warrant siya noon eh. And she is expected to testify sa ICC. Pero ngayon, in-order na yung arrest sa kanya ng korte dito. And merong mga nag-aalala na baka hindi na matuluyan yung kanyang testimony, which people think is critical para establish yung yung payoff, di ba? Yung pay system para doon sa yung reward system, para doon sa systematic nature ng crimes against humanity. May balita ba kayo about her? Yes. Very crucial, very substantial yung testimony ni Garma at magte-testify siya laban kay Duterte. So, yun na yun. Ang mangyayari. Sir, Senator, you yung mean she's already been chosen with finality as a witness to testify? Yes, nagkaroon na ng preliminary interviews yan even when she was here. So, arranged na yan and yun na nga na-assess na essential yung kanyang testimony. Senator, yung balita tungkol sa interim release na lumabas last week is practically fake news? Yes. Yun na nga ang reason, yun ang context kung bakit ko pinost yung aking pagbisita dun sa detention facility. Not to visit Digong, again, to clarify. Walang welfare check. Hindi ako kasama dyan. And even that, walang welfare check. Ganito. Ang context kasi, even yung anak, si Kitty Duterte, naglabas ng breaking news, nag-grant na raw interim release ng tatay niya. Sabi ko, ito mga fake news peddlers ito eh. Ngayon, yung interim release, hindi naman natin niro-roll out totally. Pero, ang standard nila ng interim release, talagang mabigat. Yung mga precedents nila na nabigyan before, yung may terminal illness at yung may medical procedure, I think transplant pa yata yun, kung ano man. Tapos, minor cases lang, obstruction of justice lang yung... So, never sila nagbigay ng interim release sa mga principals, sa mga may mga heinous crimes like crimes against humanity. Kaya malabo yan. Then, yung sinasabi nilang uuwi dito at dito mag-house arrest ko ano man, hindi pwedeng mangyari yon kasi hindi tayo member ng ICC. Ang mga binibigyan lang nila ng mga mag-host lang, dapat ICC members. Tupad doon din, tinanggal nila. Yeah. So, out na tayo doon. So, yung mga bring him home resolution sa Senado, ng mga Duterte senators, pampaasa lang nila yan at dun sa mga pampalubag loob dun sa mga supporters sila. Pero alam nilang hindi na mangyayari yan. Ngayon, yung mga host naman daw na meron na raw host, based sa aking last na nakalap na impormasyon, wala pang bansa na pumayag na mag-host sa kanya. Kaya, yes, sir. Bakit lumalabas yung pangalan ng Netherlands, Senator? Sa issue na yan, bakit nagka-crop up yung name niya? Kay Harry Roque. pero kanino naman nang gagaling? Sa kanila eh. Kaya nasabi ko minsan dun sa mga mga reporters natin, sabi ko, huwag niyo naman kaagad i-embrace as totoo yung sinasabi nitong mga ito. Kasi
ilang beses na itong nagsinungaling sa taong bayan eh. Tahasan itong mga to magsinungaling. Ito si VP Sara, the way she utters these words, parang totoo. Pero ilang time and again, ilan na ang beses natin na find out na sinungaling siya. So bakit natin sila papaniwalaan every time? Yun. Sir, balikan ko lang si Rowena Garma kasi yun nga so she's going to testify dapat with the ICC against Duterte, pero at the same time there's a warrant of arrest against her for the murder of Barayuga. So which one will take precedence and will the ICC try to negotiate some sort of a deal wherein she would be able to testify, and also is she already in the Netherlands? So is she in The Hague? Let's just say na she's in a safe place, no? Ang masasabi natin diyan, yung nangyari kay Mr. Las Cañas, no? Meron din siyang pending warrant, hinahabol siya noon nila Digong, nagpa-issue sila ng Interpol Red Notice, lahat-lahat. Pero naging since witness siya ng ICC, natanggal siya sa Interpol Red Notice. Kasi may cooperation agreement ang ICC with the Interpol. Alam nila na ginagamit ng mga diktador na may mga kaso yung Interpol para makuha nila yung mga magtitistigo laban sa kanila. So the ICC will, assuming umabot man tayo sa Interpol, which I doubt, sila magtatanggal sa listahan. But for as long as she will testify. But does the ICC already have custody of Rowena Garma? Kasi last we heard she was in Malaysia for a meeting with the ICC reps, but we don't know where she went from there. Kaya nga masasabi natin she is in a safer place. Wala na sa Malaysia. Okay. Wala na sa Malaysia. Okay. Actually, Senator, si Ed and I were having a friendly debate kanina about that photo that you posted at The Hague. I do it. Sabi ko, how sure are you that that's true? Because these days, you can easily manipulate photos, right? But anyways, I feel like we need to take a step back and give some context as to why you were there in the first place. Sabi niyo, Senator, marami kayong nakalap and marami kayong nagawa. What are you there for? And ano yung mga nagawa niyo? Ganito po. Being one of the first na nag-file ng communication since 2017, meron tayong engagement with the ICC. So, tuloy-tuloy, nag-facilitate kami magbigay ng testigo, mga dokumento, kung ano man. Kaya, merong ganong relationship. At this time around, maraming mga nakalap tayo na informasyon. Kasama na nga yan, yung detention center policies nila para sa mga detainees. Paano sinisigurado na humane yung treatment, actually first class ang treatment. Walang masihigit pa in terms of treatment sa mga detainees dito sa ICC. So yan. Tapos yung access nga, pati nga nung mga bisita, walang limit sila dito sa may mga visiting hours lang o days. Sa kanila walang limit sa pamilya. Tapos yung access sa phone. Meron siya access sa phone 24/7. Si Duterte sa pamilya niya. Kaya yun, nagulat ako doon. Sabi ko, paano yan? Ang dami palang pwedeng bigay na nito, instructions o kung ano man. So yun. Yes. So Senator, he can make calls to his family at any time of the day, 24/7? I asked kasi alam natin dito sa Pilipinas, although dapat hindi, pero sa BJMP tsaka sa Bilibid, walang access dapat yan, at least in our case. Sa kanila walang, very lenient kasi naiintindihan nila na ang yung The Hague malayo sa kung saan pinanggalingan, kaya para ma-maximize yung
yung visitation privileges, pinapayagan nila. Walang walang restrictions. Tapos yung sinasabing welfare check, hindi totoo yan kasi hindi pwedeng bumisita pagka walang consent yung detainee. Yes. Ganun lang kasimple yun. So, yan sinasabi nila na yan, that's a lie. That peddling that lie, parang, pwedeng patayin doon si paano? Hindi pwede. Pwede makabisita doon na ayaw niya. In short, si former President Duterte agreed to that welfare check. Kung meron man. Pero hindi nga ako naniniwala na meron. Kasi lahat ng information na yan na pinag-uusapan natin, galing sa kanila na mga taglay silang mga sinungaling. At may mga agenda. Ganun lang po yun. Hindi, kinonfirm ng DFA yung welfare check. Pero ginagawa kasi ang sabi ng DFA, meron. routine daw na ginagawa nila yon sa mga lahat ng Pilipino na nakakulong or in trouble anywhere in the world. Kinonfirm ng DFA. Pero kapag ganyan ba, kailangan ba idaan doon sa abogado o sa pamilya ng detainee? Hindi na po. Kaya nga sinasabi ko, there is no such thing na may welfare check na walang consent si Digong kung meron man. Ngayon ako, when I was detained, may mga ICRC na bumibisita sa amin. They can go direct without notifying the lawyers, pero yung mga custodians will ask us kung gusto namin silang tanggapin. It's your right to refuse. Saka sila pwede pumasok. Oo, saka sila pwede pumasok. So, nabibisita kami ng ICRC every year. Yun, para ma-check yung condition namin. Pero ito, yung sinasabi nilang kung sino-sino daw pumapasok na walang hindi nangyari yan. That's a lie. Senator, on a different note, ay nabanggit nyo kanina na kayo yung pinakaunang nag-file ng communication sa ICC. Sama nyo pa nga yata nun si Attorney Sabio. Are you at liberty para sabihin, para lang maalala ng ating mga tigapakinig, kung sino yung isinama nyo doon sa communication na yon ng mga prominent personalities ng Duterte administration at that time? Actually, collectively, kasi kasama namin, nung nag-file kami ni Congressman Alejandro, aabot na mga 30 personalities yon, police and mga political personalities. Pero since nagtaas na ng standard ng threshold of evidence yung Office of the Prosecutor, ito na ngayon, malilimit na lang sa 3. Yes. Tapos yung iba, kakasuhan na lang locally nung ating Republic Act 9851 para yun na yung mga subordinate officials, sila na lang kakasuhan doon. Originally kasi may nakita akong pangalan ng isang senador na senador ngayon doon sa listahan nyo. Yes. Marami yun. Sino yun? Sino yung senador pa rin ngayon? Si Cayetano, na sama namin siya. Oo. Sa complaint nyo, tapos sir? Tapos yan, si Bo. Yes, oo. Tapos, in fact, pati si Senator Gordon, nasama namin yon. Kasi sila yung nag-whitewash nung nag-iimbestiga Oo. So, kumbaga, functions because of the state. Kaya, yun. Bok, pahabol ako isa pa. Sir, if you don't mind, kakambi lang ng konti. Kasi nung nakaraang linggo, ang daming mga bali-balita ng withdrawal support noong September 21 na naudlot daw. Di ba, Ronald? Yeah. So, ang tanong ko po, I'm wondering lang if you've been hearing anything on the ground. Wait. So, before you move on, can I close the loop on the Duterte? Sige. Sorry, Sen, what do you know about yung confirmation of charges hearing? Of course, at this point, it was postponed indefinitely. I wonder if may narinig kayo about it. Ongoing yung medical evaluation niya.
Kasi they were citing cognitive decline, kung ano-ano. So, the ICC pre-trial judges have appointed yung mga doktor to assess independently kung ano talaga yung kondisyon. At marami silang makikita nila yung demeanor, kasi yung ano niya, nag-engage siya doon May mga nag-o-observe doon, mga orderlies o kung sino-sino mga custodians, nakikita lahat yun. Anyway, after that, baka matapos yan within this month, then immediately is-accept nila. So, hopefully, baka November na tong confirmation of charges hearing. Did you get a sense one way or the other whether the court believes that he is in cognitive decline? Meron bang indication na ganun? Well, of course, wala namang official pronouncement in that regard. Pero, most likely, hindi totoo. Kasi especially lumabas lang yung issue na yan just a few days before the confirmation of charges hearing. And in fact, dun sa mga informante namin dun sa loob ng kampo nila Duterte, kaya sila nagdali-dali ng ganun. Even the lawyer, nirush lang niya yung motion na yon, citing that. Kasi ang informante namin, sinasabi nila, ma-install na raw ng presidente si Sara noong September 21. Kaya ipapostpone yung confirmation of charges hearing ng September 23. Yun. So in a way, konektado yun dun sa mga dalawan, yung mga rumors regarding Okay. Okay, sir. Yun yung segue. Sundutin ko rin yung sinabi ninyo. So, what information did you get about the September 21 thing? All these reports going around of failed withdrawal support. What exactly did you hear? And if you can give us an idea where you heard it from or who you heard it from? Meron tayong mga nakakalap na informasyon. As you know, embedded naman yung mga natin. May mga classmate pa ako dyan sa serbisyo. Very active yung grupo ng mga Duterte. Ang objective nila is to install Sara as president. Yun ang gumagalaw actively. Ngayon, may mga non-aligned officers na concerned lang dito sa mga nangyari, na nagtutulak din ng reset, parang ganon. Then, iba't ibang scenarios. Ngayon, ano yung threat level? The threat level is nasa mid, no? Mid or medium level threat. Pagka nagkaroon siguro ng panibagong politically charged incident or crisis, they may take advantage of that situation again. So, yun lang yun. You mean another massive rally? Is that what you mean? Another massive rally against corruption that they may take advantage of? Sinubukan yun. That was their idea nung gusto nilang i-hijack yung genuine expression of grievance and disgust ng taong bayan. Gusto nilang ipaling to an ouster, pero hindi sila nagtagumpay. Pero what I'm referring to is let's say a second envelope type incident na politically charged, kung magganunan, that may be an opportunity. Ngayon, may active group, ang bottom line dito, may active group na gusto talagang makabalik sa pwesto yung mga Duterte. But how high is that, sir? How high up? Kasi, diba, you don't naman need to cover all the bases. You just need to cover the right bases for you to get a successful operation going. Well, at this point in time, ang model lang naman na pwedeng paghuhugutan ay yung EDSA 2 model, yung withdrawal. Kasi, wala namang organizing or recruiting na nangyayari on the ground. Kasi bukod sa they don't have time, wala namang gumagawa, walang
makagawa. Ganun. So, ito na lang ang tinitignan nila. That's what they're hoping for. Kaya tuloy-tuloy ang pangliligaw nila dun sa mga AFP leadership. Pero hindi naman sila binibigyan ng atensyon. The AFP is focused on the security concerns. At ano lang yan, parang side distraction lang yan. However, having said that, kung magkakaroon ng political impasse, they will be forced to confront that issue. And probably they will cross the bridge when they get there. Depende yun. Pero ang nahagit natin, ayaw kay Sara, by and large, ng AFP. Pero sir, same time kasi you said kanina na merong non-aligned officers who are concerned sa mga nangyari at nagtutulak ng reset. When you say reset kasi, I suppose by that you mean start from scratch or start from zero politically. And kumbaga, yes. Okay. burado lahat ng nasa, well, maybe that's the wrong word. Tanggal lahat. Ika-clarify ko lang, Eda, mga retired. Sa mga active, walang passive yung mga active officers. Hindi sila gumagalaw either way. Pero yung mga retired, merong grupo nila Duterte, merong retired na mga non-aligned, yun ang nire-refer ko. So this active group, Senator, yung sinasabi mo gusto talaga maibalik sila Duterte, how big are they or how influential are they? May mga sila, dati silang mga general din. Pero iba na yung mindset ng mga active officers. Once nag-retire na yan, okay, they will respect them as senior officers, retirees, pero they cannot command them anymore. Ultimately, it's going to be their call. And sa ngayon, they're loyal to the Constitution and the chain of command. Okay. Yes. Okay. Sir, sorry, balikan ko lang kasi earlier you were making references kasi to meron pa kayong mga active duty na classmates eh. So I'm coming from that when I ask you that question whether or not there is an active attempt within the active service to either put Sara in place or to have a reset. Kasi from your earlier pronouncements na you were making references to your classmates who are still in the service, I had that impression that hindi lang yung mga retired ang pinag-uusapan natin, pero as well, meron pa mga nasa active duty. Okay. Ganito, iba kasing levels eh. Kung ang model mo yung withdrawal of support, yes, sir. Yung top level of leadership lang ang makakapag-decide niyan. Yes, sir. Sa those experience natin. Wala sila sa ganong level. Pero ito, mga sympathetic lang. Alam mo yon yung kahit vocal sila, pero they are not in a position to withdraw any support kasi pagka hindi yung buong leadership yung nag-withdraw, hindi katapusin yan. Just like what happened in 2006, sabi nila yung chief of staff umokay na, pero yung ibang service commanders nag-waiver, so hindi natuloy. So it has to be united. So yung mga ibang nasa fringes, they cannot. They won't move until yung buong leadership ang magsasabi. And the whole AP leadership will not withdraw support unless talagang makikita mo, mararamdaman mo naman yan kung untenable yung situation. At sa ngayon, malayo pa tayo doon, but we're not ruling that out. Okay. So the threat level at this point remains medium. Moderate. Pero sir, kasi bumaba na sa ulit sa low. Kasi na sumingaw na eh. Nagkaroon ng cathartic effect yung September 21 rallies. So, bumaba na ngayon sa low. Oo. Pero, sabi ko sa mga ganyang bagay, ikuha mo sa, you have to play it safe.
You have to acknowledge the higher assessment. Senator, may genuine concern pa ba sa military, sa corruption? Kasi kayo noon, nag-mutiny kayo noon. Lagi niyong binabanggit yung corruption sa military eh. Ito ngayon, mukhang buong gobyerno na natin yung corruption. Naapektuhan ba yung military ngayon, sa ngayon? Is it a big issue for them? Well, of course, especially now sa social media, they don't operate in a vacuum. So nararamdaman nila yan. Pero sa AFP per se, nabago na yung culture, wala na yung ganong passive corruption, yung mga pabaon, mga napag-iiwanan yung mga sundalo. Hindi. Ngayon, everybody is taken care of. Kaya, yung internal causes for a military intervention, wala. Yung external, yan yung titignan natin sa kung gaano pa lumala itong situation. So, yun po yun. Okay. Sir, kasi when you gave the assessment na moderate na lang yung threat level ngayon, kasi iba, baka iba sa inyo yung moderate versus sa amin baka sa inyo iba ang ibig sabihin ng moderate Siguro yung tanong mo ay, anong ibig sabihin ng moderate? Mataas yun. Ang threat level is ganon, mataas yun. Pero wala tayong magagawa. It is what it is. Masyado mainit itong mga issues. Maraming mga personalities na naglalabasan. So, everybody is on edge. Although sabi ko nga, nagkaroon ng cathartic effect yung September 21 rallies. So, until the next, bombshell. Pagka ganon, na yun. Pero hindi na to yung from slumber to something. Hindi. Dito na to. It's a politically charged environment. Kaya, mataas yan. Yeah. Hanggang sa susunod na kabanata, kumbaga. Or next trigger. Kaya nga, Next it's interesting when you say that it could be a second envelope type incident. Ano kaya yung possible trigger as far as you can see? Hindi natin. I wouldn't know. Pero yung Duterte camp have been creating triggers. Di ba? Nakita nyo naman si Chavit Singson, nag-press con siya, hoping to be the trigger, pero hindi naman, di ba? Kahapon, si Senator Escudero, nag-privilege speech siya, wala naman. So, kumbaga, it's parang tuloy-tuloy yan. Kasi, may nagpaplano. Talagang gusto bumalik ng mga Duterte sa pwesto. Alam mo, pagka nire-report ng mga informante yung kwentuhan nila doon, talagang they're so confident na nakakabalik na sila sa pwesto. Yun, we'll see. Diba? Bottom line, may nagpaplano. Hindi ito parang spontaneo lang or something passive. Pag may nagpaplano, determined yan. You're saying all of these are coordinated. These are not random separate events. Pati yung privilege speech ni Senator Chiz. No, I'm not saying that. Maaring may mga random, pero may mga naka-ready na sumakay doon. Sa mga issue. Kunyari may lumabas dyan, ready silang sumakay. So that may be random, hindi part ng plano nila, pero sasakyan pa rin nila. Pero in the absence of a random, meron din silang manufactured na triggers na hoping mag-click. Ganun. Okay. Okay. Tibok. We will let you go. We've taken up so much of your time. Salamat po. Thank you, Senator. I think we said 30 minutes, 20 minutes, pero we ended up taking much more of your time. But thank you so much for talking to us today. Thank you, sir. Senator. Salamat, Senator. Ayan, mga kababayan, rinig natin, mga kababayan, na drama lang. Halos lahat drama lang ang patutsada nitong
Duterte siblings para rinig naman natin mga kababayan na kung saan nakita talaga ni Senator Sonny Trillanes itong kalagayan. At totoo naman mga kababayan na itong Netherlands ay isa sa mga advocates ng human rights mga kababayan. So, ito mga kababayan ay talagang hindi nila pababayaan kung sino man yung nakakulong diyan, 'di ba? Kaya tigilan na ang drama ng mga DDS. Tigilan na ang mga pasaring na hindi maganda ang kalagayan ni Dutai doon, ni Digongyo, 'di ba? Dahil wala po, mga kababayan, wala pong katotohanan yung mga sinasabi na ni Sara Duterte na kawawa ang kanyang tatay. Narinig naman natin, nagpapaawa lang, 'di ba? At talagang lahat naman ay sunod sa layaw. Okay? Parang araw hindi nakakulong, 'di ba? O ay mismo kay former senator, 'di ba? Na tinatawag nilang sundalong kanin. Ito 'yung sundalong kanin na nagpahirap sa kanila mga kababayan, no? Yung tinik sa lalamunan ng mga Duterte. Okay? So hanggang dito na lang muna mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Magkita-kita po tayo, magsama-sama po ulit tayo sa panibagong video reaction at sa mga gagawin nating live at video. Maraming salamat and God bless us all. Mabuhay ka Pilipinas, mabuhay ang bansang ito. Maraming salamat. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause